nandito na naman po si Sister Irene upang dugtungan ang mga propesiya sa Biblia na mga in-upload natin ng simula ng isang taon. So, sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan, nasa pagpapala at nasa kahabagan ng Panginoon. Ang lahat po ng pagpupuri ko ay sa Panginoong Jesucristo lamang. Wala po sa akin. Wala po kay Sister Irene. Ang lahat po ng propesiya ay kukuhanin po natin sa Biblia. Lahat po ng propesiya ay manggagaling sa Biblia. Wala po kay Sister Irene, kundi sa Biblia lamang. Ang propesiya po ay sumusulpot. Ibig sabihin po ng sumusulpot ay out of topic biglang mag-iiba po ang topic. Isisingit po ang propesiya sa mga aklat ng propeta. Doon po, at meron pong cut yun. Kung hanggang saan lang yung propesiya. At tumutuloy po uli sa kanyang istorya. Balik po siya muli sa kanyang istorya. So, basahin po natin ang propesiya na nagmumula kay Propeta Zephanias. Ibisahan po natin Kapitulo 1 ng Zephaniah. Kapitulo 1, versikulo 14. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Makapangyarihang tao daw ay sumisigaw doon ng kalagim-lagim, ang kaarawan ng Panginoon. Yun ang kaarawan niya. Yun yung may taong word, tsaka Panginoon. Sa versikulo 14. Sa dako po tayo sa versikulo 15. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. So, nakakatakot po ang araw ng Panginoon. Kasi nagbabagyo. Tuwing bababa ang Panginoon, nasa palibot niya ay bagyo at apoy. Napapaligiran siya ng malakas na bagyo sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian at apoy sa kanyang harapan. Ganun din po, nung bumaba siya upang bisitahin niya si Moses at ibigay ang 10 utos sa Mount Sinai. Ganun din po ang nangyari. So, Zephaniah chapter 1, tapos na po tayo sa chapter 14, 15, dadako po tayo sa verse 16. Kaarawan ng pakakak at ng hudyatan. Pakakak daw po, trumpeta, pagdating ng Panginoon. Laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. Hudyat daw po, may pakakak, ang pagsakop ng mga hentil. Ang mga hentil lang naman po ang mga bayan na nakukutaan. Ang pagsakop sa Israel, ito po yung kaduktong ng mga previous posts natin na na-upload. So, tuloy po natin sa verse 17. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. So, madidissolve po, paglipol. Ang sinasabi po dito ay paglipol. Pagkawala ng mga sumakop sa Israel. So, verse 18 po tayo. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila,
sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy. So, masusupok daw po sa pamamagitan ng apoy. Ito na naman po yung kaduktong ng mga previous video natin. Bababa ang apoy mula sa langit at ito po yung asupre, mababagsakan ang mga sasakop sa Israel. Una ay pagwiwikaan ng Panginoon ng matalas na tabak. Sabihin ng tabak, matalas na pananalita ng Panginoon, mangangaral pa ang Panginoon pagbaba. Ang mga hindi makuha sa aral ay maiiwan po at mababagsakan ng asupre. Na ito po ay match na naman sa cross-reference natin na na-upload ng mga nakaraang araw at nung isang taon, na apoy ay babagsak talaga sa mga antikristo na hindi naniniwala ang Diyos si Kristo na sasakop sa Israel sa bandang huli. Sa pagpatuloy po natin, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho. Ano po ba yung paninibugho? Yung jealousy ng Panginoon. Dahil sa pagsamba nila sa rebulto. Gaya ng Exodus chapter 34 verse 14. May jealousy ang Diyos, ayaw niya ng rebulto dahil gusto niya talaga sambahin siya ng mga tao sa kanyang spiritual na anyo. Hindi po sa pamamagitan ng mga rebulto. Kahit may commemoration po ito, commemoration na sinasabi, nasasambahin ko itong rebultong to dahil para maalala ko ang Panginoon. Ayaw po ng Panginoon niya, gusto niya, yun talaga, sambahin siya sa kanyang spiritual na anyo. Pag ito'y nakasanay natin, ay madali lang din naman. Dahil ang Panginoon ay espiritu, hindi nakita, at mas maganda ang kanyang anyo kaysa anumang larawang hinubog o binubo ng kamay ng tao. So, ipagpatuloy po natin. Sapagkat wawakasan daw ng Panginoon. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kahit yung mga Hudyo mismo na ayaw sumunod sa Panginoon, na ibang sinasamba, kung di man ibang Diyos ay rebulto. So, patas ang Panginoon, fair. Makakaranas din po ng kanyang kabagsikan o galit. Ang sagot lamang po ay tayo magbalik loob sa Panginoong Hesus Kristo. So, dako po tayo sa Sipanya, Kapitulo 3, versikulo 9. Sige, 8 po muna tayo. Sipanyas, chapter 3, verse 8. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, hanggang sa kaarawan na ako'y bumangon sa panghuhuli, sapagkat ang aking pasya ay pisanin ang mga bansa. So, pisanin na naman daw po ang mga bansa. Pisanin, gather. Gather ang mga bansa sa Israel, titipunin. Kaparehas po ito o cross-reference ng mga noon na nating video simula ng isang taon na talagang titipunin ng mga bansa. Ito ay galing naman kay Propeta Sipanyas. Talagang totoo ang mga propesiya. Dahil nagmamatch po siya. Ang mga salita ay nagmamatch, umaakma sa iba't ibang aklat ng mga propeta. Basahin po muli natin. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, hanggang sa kaarawan na ako'y bumangon sa panghuhuli, sapagkat ang aking pasya ay pisanin ng mga bansa upang aking mapisan ang mga kaharian. So, pipisanin, gather na naman po ng mga kaharian, pipisanin ng Panginoon.
upang maibuhos ko sa kanila ang aking kagalitan. Sa makatuwid bagay ang aking buong mabangis na galit, sapagkat ang buong lupa ay sasakmalin ng sinakbo ng aking paninibugho. Paninibugho na naman po. Versikulo 9 ng Sepanyas, Kapitulo 3. Sapagkat akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. So, gaya ng sinabi ko po kanina, ang mangyayari ay pagdating ng Panginoon, bababa ang Panginoon. Pagwiwikaan niyo daw po ang mga bansa base sa versikulo 9, ayan po, sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika. Papangaralan ng Panginoon ang mga nilusob sa Israel o sa sakop, pati mismo ang Israel, pagwiwikaan niya, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, para maging acceptable muli sila sa harapan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. So, yung mga hindi makikinig, talagang matigas ang ulo, ay na po talaga ang kahatulan ng Panginoon, pagbagsak ng asupre mula sa langit. So, versikulo 10 tayo ng Sepanya 3. Mula sa dakoroon ng mga ilog ng Ethiopia, ang mga nagsisipamanhik sa akin, sa makatuwid bagay ang anak na babae ng aking pinapangalat, ay magdadala ng handog sa akin. Yung mga anak na babae, anak, singular, Israel po ang meaning yan, symbolical po yan, na aking pinapangalat. Ito po, sinabi, yung mga pinangalat, yung mga scattered na Israelites to all heathens, yung mga nagsibalik sa panahon ngayon, mula sa pagkabihag o mula sa pagkala sa iba't ibang bansa, ay babalik muli sa Israel. Ito po yun. O pati sa Ethiopia, yung mga galing sa Ethiopia magbabalik muli sa Israel, sa kanilang bansa. Sa araw na yun ay hindi ka mapapahiya ng dahil sa lahat ng iyong gawa na iyong isinalangsang laban sa akin, sapagkat kung magkagayoy aking aalisin sa gitna mo ang iyong nangagpapalalong nagsasaya, at hindi ka na magpapalalo pa sa aking banal na bundok. So, ayan po ang mga propesiya. Marami pa po tayong susunod na galing din sa Biblia na propesiya. So, ang Panginoon po ay lalabas galing siya. Tapos, magpo-propesiya po sa mga tao, mangangaral pa. Kaya po tabak ang nakalagay dito ay matalas, pagwiwigaan ng Panginoon na matalas na pananalita. Mangangaral pa ang Panginoon paglabas niya, at pag hindi nakuha sa aral, ito na po ang mangyayari. Yung asupre, nag-aapoy galing sa langit. So, duduktungan po natin to sa mga susunod na araw, ang mga propesiya. Ito muna sa ngayon, sana pong lahat ay nasa mabuting kalagayan at pagpapala ng Panginoon. So, next time po ulit sa susunod, kung nais yung makinig dito muli si Sister Irene, magtanong lang kayo kung ano ang gusto ninyong itanong para masagot po natin sa next na video. Kung batay po ba sa propesiya ito o sa preaching ng gospel, sa everyday preaching na sinasabi, sagutin po natin lahat yan base sa inyong mga tanong. So, salamat po muli sa inyong pakikinig. In Jesus' name, this is Sister Ren Villero de los Trinos, nagpapaalam po muli sa inyo.
God bless all. Amen.